sa mga amo na nagmamalupit sa mga kasambahay. Mataas dapat ang penalty, mataas dapat ang pagkakakulong kung sino mga amo na patunayan inabuso niya, pinupugbog, sinasaktan, minamaltrato ang isang kasambahay. Sir, yung kay Ma'am LV, sir, kasi hindi siya reported sa PNP, so hindi siya recorded sa SIRAS namin, sir, kasi nag-report siya sa NBI. Ang gusto ko kasi marinig, Mr. Chair, meron na dapat nasampulan na pulis para makita na patas ang pulis. Nakaparo rin dahil ng abuso kung gumawa ng injustice laban sa isang kasambahay. Yung bang qualified theft na punishment sa mga kasambahay, ang galing na yung balakabalastugan na yan. Alisin na po yung salitang domestic servant. Masakit sa tenga, para bang alipin. Lahat ba ng mga barangay may register ng mga kasambahay? Based po sa datos na ibinigay ng DILG, hindi po lahat pero halos lahat ng mga barangay. How many percent of all barangays in the country? Meron pong more than 28,000 kasambahay desk. So meron po tayong mga nasa 40,000 na barangay na wala pang kasambahay. More than 50%. O more than 50%. Malamang, Mr. Chair, ito po yung mga barangay na nasa rural areas na wala namang silang nakikitang registration ng mga kasambahay. But just the same, the law requires, nagpalabas po ang ng circular ang DILG. Noong 2013 po yun, reiterate po yun noong 2022 na kailangang i-intensify po yung registration ng mga kasambahay sa lahat po ng barangay. Pinapasalamatan ko po yung Commission on Human Rights kasi yung last hearing, meron pa kong ginawa mga recommendation at inadapt nila. Yung magkaroon sana ng hotline sa mga barangay para doon sa mga in-distress ng mga kasambahay, may namaltrato na abuso. Pwedeng tumawag yung kasambahay doon para agad-agad dumating taga-barangay kasama yung mga pulis, isakuluan yung kasambahay. Madalas, ako nakakatanggap ng balita, reklamo sa programa ko, Mr. Chair, mga kasambahay, sinasambunutan yung tugang ulo, binamaltrato, kung ano na pang ginagawang hindi na makatao. And then si kasambahay, pinabaliktad pa ko minsan, yung pulis darating doon, and then kasama yung barangay, si kasambahay pa nakakasuhan. So dapat merong hotline na binibigay sa bawat kasambahay, ang barangay, na pwedeng tawagan ni kasambahay kapag siya ay hindi na magandang pagtrato sa kanya. Opo, magandang panukala po yun. At isa pong issue para mas maprotektahan po namin. Hindi pwedeng pumunta ang isang pulis sa bahay ng amo dahil sa tawag ni amo at inireklamo sa kasambahay. We should make sure na kapag merong reklamo laban sa isang kasambahay, dapat merong taga-barangay na yun ay magprotekta sa karapatan ni kasambahay. Marami na ko alam ng mga insidente, si amo, tatawag kay pulis, sabihin, ninakawan na pa ni kasambahay, etc. Dating si pulis, agad-agad dinadala sa pasinto, and kulong na agad si kasambahay kahit na wala pang ebidensya. So this time, we will make it a law na pag inireklamo ng isang kasambahay, dapat meron doong taga-barangay. Kung kinakailangan, nandun agad ang public attorney's office, kung this is a long shot, pero siguro more on kasama ang taga-barangay. Hindi pwedeng pumunta ang pulis na nireklamo si kasambahay ng walang taga-barangay. Yung bang qualified theft na punishment sa mga kasambahay, ang galing na yung balakabalastugan na yan. Anong pinagkaiba ng mga kriminal sa pagbabansag ng ilang isang qualified theft ang isang kasambahay na nagnakaw kung ano man ninakaw sa kanyang amo. So kung minsan kasi, Mr. Chair, kinagamit ng amo yun para walang hiyain o balikan si kasambahay dahil si kasambahay gusto niya mag-move on, gusto niya umuwi, and then hindi siya nagkaintindihan ng kanyang amo, palalabasin na si kasambahay nagnakaw. At siyempre, pag qualified theft yan, abay, matinding parusa yan. So dapat, wala na yung qualified theft na pwede maikaso sa kasambahay. Regular na lang. Kung talaga nagnakaw, edi nag-theft lang. Ba't palagi natin qualified theft na mas mataas ang parusa? Anong pinagkaiba doon sa mga ibang kriminal na nagnanakaw? Mas malalaki pang ninakaw at nahalaga. Theft lang ang kaso. Samantala si kasambahay, qualified theft ang kinakaso sa kanya. And then isa pa, alisin na po yung salitang domestic servant. Masakit sa tenga. Para bang alipin. So, hindi na dapat gamitin yung salitang yun. Taasan po ang parusa sa mga amo na nagmamalupit sa mga kasambahay. Mataas dapat ang penalty, mataas dapat ang pagkakakulong kung sino mang amo na patunayan na inabuso niya, binubugbog, sinasaktan, minamaltrato ang isang kasambahay. That is something that we have to make sure na malalagay po sa batas natin, Mr. Chair. Maraming mga kasambahay na nabubulot po sa kulungan dahil sa napakasimpleng kaso. Kung minsan sila pinaplantahan pa. Guys, ilang kaso na pang natanggap ko sa programa ko sa Wanted sa radyo, si kasambahay hindi naman talaga nagnakaw dahil hindi lang sila magkasundo ni amo, paplantahan po yung kanyang damit, yung kanyang bag, yung kanyang damit, ang kanyang bag ng mga relo, halimbawa mga cellphone. Planted lang po yun. Si kasambahay nakukulong. Dahil si mayaman, si amo mayaman, qualified theft yun. At mataas na parusa, just imagine, na hindi niya kinumit yung crime na yun at pinurusahan siya ng qualified theft. Di ba? I understand. Maraming ganun insidente, Mr. Chair. Si amo at si kasambahay hindi nagkakasundo. O si amo, sinaktan niya si kasambahay, at si kasambahay magsusumbong na sa polis dahil sa pananakit. Sasabihin ni amo, pag nagsumbong ka, kakasumbong kita. And then si kasambahay, gusto pa rin talaga magsampa ng kaso, unahan ni amo, plantahan niya yung cellphone yung kanyang bag. So tapos magpapatawag ng polis si kasambahay, ay si amo, si kasambahay, kulong na, nauna pa. May mga pasapasa na si kasambahay, siya pa ang nakulong dahil doon sa qualified theft na yan. Yun. Nagagamit po yung qualified theft against sa napakarami natin mga kasambahay. Yun po palaging ginagamit ng armas, ammunition ng mga abusong amo na gusto maisahan si kasambahay. So I'm not referring to the laws that you guys passed, Mr. Chair. I think it's about time that we have to revisit the law para maging patas naman sa ating mga pwedeng kasambahay na sila po ang nanilibon sa atin, day in and day out, nandiyan sila para sa atin, magkasakit tayo, sila nagluto sa atin, namamalengke, naglilis ng bahay. So dapat mabigyan sila ng fair treatment kapalit ng kanilang napakagandang serbisyo sa mga pamamahay natin. Meron na ba nag-violate ng batas kasambahay? Meron ba kayong mga datos na pwedeng ipresenta sa amin? Sir, yung kay Ma'am LV, sir, kasi hindi siya reported sa PNP, so hindi siya recorded sa SIRAS namin, sir, kasi nag-report siya sa NBI.
So this is me, and this is my Mr. Chair Masing, so Colonel, itong record ninyo ay base doon sa pag-report ng kasambahay sa PNP. So may mga kasambahay din kasi na nag-report lang sa barangay at hindi nakakarating sa PNP. So hindi included dito. Sir, hindi po included kasi ano yun po, yung lupo ng tagapamayapa muna sila, sir. Dapat kasama rin yan. Isama mo rin sila dahil victim din sila. Violence victim sila ng kakarasan ng kanilang amo. Dapat magtanong din kayo sa mga barangay. Mr. Chair, Your Honor, sir, ang kinikater lang namin yung lumalapit lang po sa stations namin. Mr. Chair, dating sa barangay, kuminsan, hindi naman lahat ng barangay, pinapanigan ni barangay chairman si amo. Remember nung last hearing natin dito? Pinapanigan ng mga taga-barangay si amo kasi si amo meron silang pakinabang. Meron silang benepisyo. Kasambahay wala. Kaya palaging dihado si kasambahay. So dapat magkaroon din kayo ng data. We will do that, Mr. Pero, Your Honor. Colonel, mas maliit itong mga datos niyo. Kasi kung kukunin yung mga datos ng mga nagreklamo sa barangay, mga nagreklamo sa NBI, mas tataas itong kaso. Mga violators ng Yes, sir. batas ng kasambahay. Magkakaroon lang po kami ng data nito, sir, kung meron kaming coordination sa barangay. Pero hindi po yun parang included din sa SIRAS namin sa record ng PNP kasi itong SIRAS namin, ito yung e-blatter. So pag hindi nagpa-blatter dun sa amin, hindi po siya recorded dun sa nationwide data ng PNP po. And that's the reason why you have to go to the barangay. Magkaroon po kayo ng coordination, mag-usap kayo sa matagal ng barangay para malaman nila na there's such a thing na kayo pala. Sa barangay po, meron po tayo, Mr. Chair, ng yung women's desk na manned by the barangay officials and the DSW. Kaya ngayon sinasabi ko po, Colonel, may mga kasambahay na pinipilit na lang ni barangay chairman o nila kagawad na makipagay sa amo na against her will, napipilitan na lang. Na gusto niya magsampa ng kaso doon sa amo, pero pinipilit na makipag-areglo. So doon sana kayo papasok, magipag-coordinate kayo sa mga barangay. Pag meron doon ng mga kasambahay na hindi naman maayos pa lang naging takbo ng proceeding, na pwede pa siya umakit sa PNP para i-demand yung amo mo pang abuso. Balik tayo po doon sa qualified theft. Si kasambahay, nagnakaw ng cellphone, halimbawa ni amo, qualified theft. Pero qualified theft and then police kulong. Samantalang pag si amo nagnakaw sa sweldo ni kasambahay, meaning hindi niya binigay yung sweldo ni kasambahay, which is pag nanakaw na para sa akin, hindi qualified theft yun at hanggang dole lang. Nakita niyo po yung disparity? Pag si kasambahay nagnakaw ng cellphone, kulong na qualified theft yan, taas ng kaso mo. Pero pag si amo nagnakaw ng cellphone ni kasambahay, ay nagnakaw ng sweldo sa kasambahay, hanggang dole lang siya. At hindi siya makulong. Ibalik mo yung pera ni kasambahay na ninakaw mo, kina kayo, paluin ng kamay mo. Doon nakikita ko yung hindi patas sa batas. I will never forget this for the rest of my life. Itong kasong ito, many years ago, sa DZXL. Si Amo tumawag ng pulis kasi nawawala itong cellphone, Nokia cellphone ni kasambahay. Yung sinabi ko na kanina. So si pulis, ipahin na pulis off duty, dumating. And then ang ginawa niya, tinawag niya si kasambahay na labandera. Pinaghubad-hubad niya sa loob ng banyo si kasambahay. Hinipu-hipuan pa. Pagkatapos, paghubad-hubad rin, hipu-hipuan, kinunin pa si kasambahay. Linantahan. Wala pong ebidensya. Tinantahan ng kung anong klaseng mga aligasyon na nalabas nila na si kasambahay ang nagnakaw talaga ng cellphone at nakita ng anak na maliit tapos itinapon somewhere at may kumuha ng cellphone itinapon sa over the backwood, nakulong si kasambahay. Kinulong ni pulis. Yun ang isang kabalastugan na ginawa ng isang pulis laban sa isang kasambahay. Kaya ang sinasabi ko kanina, noon, wala nang pulis pupunta sa bahay ni Amo dahil sa reklamo ni Amo tungkol sa kanyang kasambahay, kung ano man yung reklamo niyon, nang walang kasamang taga-barangay. Hindi na pwede yun. Kasi si pulis, madali niyang mamaniobra at matwist yung reklamo, di ba? Laban sa kasambahay in favor of the complaining amo. Ang gusto ko kasi marinig, Mr. Chair, meron na dapat nasampulan na pulis para makita na patas ang pulis na nasampulan na kabaro rin dahil ng abuso o gumawa ng injustice laban sa isang kasambahay. Dapat merong na-demote man lang. But I doubt kung meron.